Nakipaghiwalay ako sa ex-fiancé kong cheater. Tinapos niya ang buhay niya at ngayon ako ang sinisisi ng lahat. 9 years kami ng ex ko, si Jason. Nagkakilala kami sa isang party. 23 siya noon, 22 ako. Nag-click kami agad. Unang date pa lang namin, alam ko nang siya ang the one. Noong 7th anniversary namin, nag-propose siya. Ang saya-saya ko nun. Dinala niya ako sa dream destination ko, Jeju Island. Doon siya nag-propose sa akin. Naisip ko noon, sobrang blessed ako. Salamat na ganito kabait ang lalaking binigay sa akin. Understanding, matalino, may kaya sa buhay, galing sa magandang pamilya, may business kahit bata pa, at bonus pang cute. Pero around September last year, nagsimula akong mapansin ang small changes sa kanya. Medyo chubby kasi siya before at ang sabi niya, gusto niya raw mag-gym ulit kasi sedentary na ang lifestyle niya since palagi lang siyang nakaupo sa tindahan niya. May malaking pwesto siya ng bakery supplies and equipment. Ako naman, admin officer sa isang ospital. Wala namang problema sa akin kung gusto niyang mag-gym. Kahit tinutukso ko pa siya nung una na baka sumobra na siyang gwapo. Nagkatawanan pa nga kami. Okay naman nung una. Kahit yung pagbisita niya sa akin sa bahay naging paminsan-minsan na lang. Kung dati rin siya ang sumusundo sa akin sa office, biglang mag-grab na lang daw ako. Natutuwa pa ako nung una na naisip niyang maging healthy. Binibiro ko pa siya na baka iwan na niya ako nung nagsimula siyang maging hunk. Pero hindi lang yon ang napansin ko sa kanya. Palagi na rin siyang nakaporma, bumili ng madaming pabango, nagpalit pa ng kotse. Hindi siya magastos na tao, isang bagay na gustong-gusto ko sa kanya. Pareho kaming smart sa pera at sa paggastos, pero bigla na lang siyang bumibili ng branded na damit. Hindi isa, hindi dalawa, kundi halos palitan na niya ang buong wardrobe niya. Can afford naman siya pero nagtaka ako kung bakit. Tapos dumating na ang time na nalilimutan niya ang usapan namin. Biglang may dinner pala sila ng mga kapatid niya. Biglang birthday ng pinsan niya. May pa-Thanksgiving daw ang tita niya. At kung ano-ano pang bigla ang lakad na kaya daw hindi ako niyaya kasi alam na palagi akong pagod sa work at hindi ko hawak ang oras ko. Hindi tulad niya. Around Christmas, ang 1 week vacation namin sa bahay ng parents ko sa Bataan, biglang hindi siya sumama kahit nakaplano na. New Year na lang daw siya susunod sa bahay namin. Pero hintay ako ng hintay, hindi siya dumating. At nung bisperas ng New Year, tinawagan lang niya ako at sinabing hindi niya mahindian ang mama niya na dun sa kanila mag-New Year. Nagtampo ako noon dahil tradisyon naman namin na sa amin magki-Christmas at sa kanila naman mag-New Year. Parang lumalabas na pinauwi lang niya ako ng Bataan at pinaasang darating siya para hindi ako makahabol sa New Year sa kanila. O siguro na paranoid lang ako. Noon lang kasi nangyari yon sa amin. Palagi kaming magkasama sa mga ganoong special occasion. Dumating sa punto na sumabog na lahat nung June. Nagkaroon kami ng matinding away. Dahil anniversary namin pero bukod sa nalimutan niya, sinabi niya pang the following week na lang namin i-celebrate dahil nakapag-book na siya ng ticket pa Hong Kong kasama ang mga pinsan niya. Sumabog na talaga ako. Pakiramdam ko kasi parang nakikiusap na ako sa kanya na pansinin niya naman ako. Sabi ko sa kanya, umaming ka nang may babae ka. Hindi ko inasahan na aaminin nga niya. Hindi lang basta may babae, kundi lahat ng oras na sinasabi niyang kasama niya ang mga kaibigan at pamilya niya, kasama pala niya ang babaeng yon. Grabe ang galit ko. Wala akong gustong gawin kundi makipaghiwalay. Pero lumuhod siya at nakiusap na bigyan ko siya ng isa pang pagkakataon. Pinatawad ko siya. Mahal ko eh. Ang kondisyon ko lang, kailangan niyang burahin lahat ng contact niya sa babaeng yon at i-block yon sa social media. Nangako siya at bumalik sa parang normal ang lahat. Nagsimula kaming mag-spend ng mas maraming oras na magkasama pero hindi na bumalik ang tiwala ko. Hindi pala instant yon. Nahihirapan na nga akong malimutan ang ginawa niya. Pinadalhan pa ako ng kaibigan ko ng litrato niya na naglalakad sa mall. Ka-holding hands ang babae niya. Doon na tuluyang nawasak ang puso ko. Hinintay ko siya kinabukasan dahil may usapan kami. Nang dumating siya, kinonfront ko agad siya. Pero itinanggi niya at tinawag akong psycho dahil hindi ako naniniwala sa kanya. Ang sabi niya hindi ko raw siya pinagkakatiwalaan kahit sinabi kong pinatawad ko na siya. Ano raw klaseng forgiveness yon kung palagi kong isusumbat ang naging kasalanan niya? Hanggang ipinakita ko ang litrato. Kitang-kita ko sa mukha niya ang totoo at nang nagsimula siyang umiyak, alam kong nagkamali ako sa pagbibigay ng second chance. Doon ako nakipaghiwalay na. Wala na talagang balikan. Ayoko na. Umiyak siya at nakiusap ulit na huwag kong itapon ang lahat ng pinagsamahan namin.
na ikamamatay niya raw kapag naghiwalay kami. Pero lalo lang akong nagalit. Ganun pala kako ang mararamdaman niya. Bakit hindi niya naisip bago siya ng babae na naman? Sabi ko na binalaan ko na siyang kapag inulit niya, wala na siyang babalikan. Pero ano ba ang ginawa niya? Ako ba ang nagtapon ng pinagsamahan namin o siya? Pinapunta ko na siya sa pamilya niya, na feeling ko kasabwat niya rin kasi ilang ulit ko siyang hinanap noon sa mga yon. At palaging sinasabing kasama daw siya kahit kasama pala niya ang babae niya. After a few days, dumating ang pamilya niya para i-empake ang ilan niyang gamit sa akin. Kasabi-sabi pa ng ate niya, pag-isipan ko daw mabuti bago ako tuluyang makipaghiwalay. Ako pa talaga ang parang nagpapadalos-dalos at hindi yung kapatid niyang manloloko? Hinayaan ko na sila. Iyak lang ako ng iyak pero tanggap ko na. Hindi ko kayang makisama sa taong paulit-ulit akong niloko. Hindi pa kami kasal ganyan na siya, paano na kung kasal na kami? Wala na akong naging balita sa kanya dahil binlock ko silang lahat sa social media at phone ko. Kaya gulat na gulat ako nang isang araw, tawagan ako ng mama ko. Tumawag daw sa kanya ang mommy ni Jason para ipaalam na wala na siya. Natagpuan siya ng mga magulang niya na wala ng buhay, uminom ng isang boteng sleeping pills. May iniwan siyang sulat, humihingi ng tawad sa lahat, pati na sa mga magulang ko at sa akin. Nagsisisi raw siya sa lahat ng nagawa niya. Hindi na raw niya kayang mabuhay nang wala ako kaya niya tinapos ang lahat. Nagpunta ako sa lamay niya, kasama ang kaibigan ko. Nilapitan ako ng panganay niyang kapatid. Ang sabi, umalis na lang ako dahil baka atakihin pa sa puso ang parents nila kapag nagstay ako. Ang sama ng tingin sa akin ng lahat ng nakikiramay. Para bang ako mismo ang nagpainom kay Jason ng sleeping pills. Gulong-gulo na ako. Sinisisi ako ng mga kaibigan at pamilya ni Jason. Nagpost pa sila sa social media, galit na galit sa akin. Sobrang bait daw ni Jason, pero ako daw sobrang selosang girlfriend na controlling at manipulative. Nagkampi-kampi na sila. Nag-viral din ang post. Hindi ko na binasa ang comments dahil parang lumalabas kasi sa post ng kapatid ni Jason, sobrang sama kong tao. Na kung hindi dahil sa akin, buhay pa sana si Jason. Ilang linggo na rin yon. At ngayon parang hindi ko na alam kung ano ang susunod kong gagawin. Nagluluksa pa rin ako. Sobrang sakit ng pagkawala ni Jason dahil oo naman, mahal ko pa rin siya. Pero kasabay ng pagmamahal, nandoon pa rin ang negative feelings ko kasi para sa akin, malinaw naman na alam niya ang ginawa niyang cheating. Unfair na i-expect niyang mapapatawad ko siya palagi. At kung nagkaroon ng consequence ang kasalanan niya, ako pa rin pala ang magpapasan sa huli. Hindi ko maiwasang maisip na hanggang sa huli, naging selfish siya. Pero kasabay noon, nagsisisi akong hindi ko siya kinausap noong tumawag siya gamit ang ibang number. Umiiyak siya noon at nakikiusap na magkita kami. Kung siguro kinausap ko siya that time, baka sakaling na iba ang sitwasyon. Hindi ko na alam. Pwede palang makaramdam ng magkakasabay na emosyon ng pagmamahal, galit, pagluluksa, lungkot, emptiness, pagsisisi, at napakarami pang iba. Hindi ko alam kung ano ang uunahin ko. Para rin akong mababaliw kakaisip. Ang tanong ko lang, napakasama ko ba talagang tao? Ako ba talaga ang may kasalanan sa pagkawala ni Jason?